Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, minamahal naming Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong umaga, panibagong araw, panibagong buhay na kaloob mo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap. Ama, nawa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay dumadalangin na samahan kaming muli sa aming pakikinig, pagninilay ng iyong banal na salita sa linggong ito. Nawa, Panginoon, o Jesus, aming Diyos, kami ay maliwanagan sa iyong mensahe na ibibigay mo sa amin sa tulong at liwanag ng banal na Espiritu. Tanglawan kami sa aming pagninilay na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal kong mga kaibigan. Muli, kayo po ay aking inaanyayahan sa mga maaring 10 hanggang 15 minuto o maaring higit pa ng kaunti dito sa ating pagsasama-sama pansamantali upang manalangin, magnilay ng mensahe ng Diyos para sa atin na babaunin natin sa linggong ito. Ngayon po ay October 29, 2023 at ang gospel po natin ay Matthew 22 verses 34 to 40. When the Pharisees heard how Jesus had silenced the Sadducees, they came together. One of them, a teacher of the law, tried to test him with this question: Teacher, which is the most important commandments in the law? Jesus answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the most important of the commandments. But there is another one like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets are founded on these two commandments. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, kung babalik tayo sa lumang tipan at alam natin lahat, sa lumang tipan na ibinigay ang 10 utos ng Diyos at ang naging tagapamagitan upang makilala at mabatid ng sanlibutan. Ang 10 utos ng Diyos ay si Moises. At alam po nating lahat yan. Subalit pagdating sa bagong tipan, ang 10 utos ng Diyos ay pwede nating sabihin na pinaikli, binuo at pinaikli ng ating Panginoon sa dalawang napakahalagang utos. Una ay ang mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, isip at kaluluwa, at mahalin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mga minamahal ko mga kaibigan, pagdating doon sa sinasabi natin na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat, minsan ito medyo tricky. Parang pwede natin sabihin na pwede tayong magoyo kung tawagin, pwede nating sabihin na pwede tayong linlangin ng ating kapwa pagdating sa unang commandment na minamahal natin ang Diyos ng higit sa lahat. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat napakarami ang mga tao na nagsasabi na nagmamahal sa Diyos. Napakarami sa atin mga kapwa Kristiyano, kapwa Katoliko na isinisigaw sa sanlibutan, sa kanilang komunidad, sa kanilang trabaho, sa kanilang simbahan, na sila ay nagmamahal sa Diyos.
at ang paraan ng kanilang pagmamahal sa Diyos ay makikita mo sa pamamagitan ng pagsisimba, pagiging kasapi ng loob ng simbahan ng mga organisasyon. Ang pagmamahal sa Diyos ay makikita mo sa pamamagitan ng kanilang mga papel na ginagampanan sa loob ng simbahan. Pagdalo sa mga tinatawag nating mga gathering na kung saan napakaraming mga pagtitipon ng ating sinasalihan patungkol sa pananalita at patungkol sa mga pangaral ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang banal na salita ng Diyos, yung tinatawag nating banal na kasulatan. Ito ay ilan lamang sa mga maaari nating maging basihan upang masabi natin sa ating sarili na minamahal ko ang Diyos ng higit sa lahat. Ito rin ay isang basihan upang makita ng mga tao na tunay nga na maaari na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Sapagkat yan ay panlabas na anyo. Yan ay panlabas na pakikitungo sa ating kapwa at sa ating sarili upang maipahayag natin kung tayo nga ba ay nagmamahal sa Diyos. Subalit minamahal ko mga kaibigan, hindi doon nagtatapos ang utos ng Diyos na ang mahalin ng Panginoon ng higit sa lahat. Sapagkat ang ikalawang utos ng Diyos, kadalasan dito tayo pumapalya. Sa ikalawang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na binuo niya sa dalawang napakahalagang utos, yung ikalawa, mas madalas doon tayo pumapalya, doon tayo mas maari nating kakitaan ang tao kung talaga nga ba siyang nagmamahal sa Diyos o hindi. At ano ito? Sabi sa ikalawang utos, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Napakahirap po inon. Hindi po ganun kadali. Pagka sinabi mong mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dito minsan mas madalas makikita mo ang pagkakaiba at madalas makikita mo kung ang iyong nakakasama sa loob ng paglilingkod, sa loob ng paglilingkuran o organisasyon, sa loob ng simbahan ay tunay ngang nagmamahal sa Diyos. Bakit? Tanungin mo ang iyong sarili sa iyong nakikita. Paano makitungo ang taong ito na nagsusumigaw na siya ay nagmamahal sa Diyos? Paano siya makitungo sa kanyang kapwa? Paano siya makitungo sa kanyang mahal sa buhay? Paano siya makitungo sa mga taong inaakala natin na kanyang pinaglilingkuran, na kanyang binibigyan ng panahon, ng kanyang sarili, subalit ang kanyang pakikipagkapwa ay hindi tumutugma sa kung paano niyang sinasabi at ipinamamalita na nagmamahal siya sa Diyos. Mga kaibigan, kailanman ay hindi magiging kaaya-aya at kasiyasiya sa paningin ng Diyos na inuuna mo ang Panginoon, inuuna mo ang Diyos, subalit nakakaligtaan mo ang iyong pamilya, nakakaligtaan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi magiging maganda sa paningin ng Diyos kung inuuna mo ang Diyos sa maraming bagay, yung literal na inuuna ang Diyos sa pamamagitan ng paglalaan ng oras at panahon sa paglilingkod, paglalaan ng oras at panahon sa pangangaral, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit hindi mo ito na ihahayag ng tahasan ng matuwid sa iyong kapwa, sa iyong nasasakupan, sa iyong mga kasama sa paglilingkuran. Paano mo masasabi na ikaw ay nagmamahal sa Diyos kung ang iyong puso mo ay punong-puno ng galit? Paano mo masasabi na ikaw ay tunay na nagpupuri at umiibig sa Diyos, nangangaral ka at ikaw ay dumadalo sa mga gawain para sa Panginoon, subalit ang sarili mo ay punong-puno ng galit at hindi ka nagpapatawad? Paano natin natitiis at nagagawa at nakakayanan na ipamalita sa lahat na ako ay naglilingkod sa simbahan, na ako ay tunay na alagad ng simbahan, subalit ang aking puso, ang aking sarili, hindi ako
marunong magbigay, hindi ako marunong magbahagi ng aking kakayahan, ng aking talino, hindi ako marunong magbahagi ng aking kayamanan. Na kapag ako ay halimbawa may kakayahan at mahusay sa maraming bagay, ito ay aking inaangkin at hindi ko ibinabahagi at lagi kong itinataas ang aking sarili. Ito ba ang tunay na refleksyon ng pagiging tunay na lingkod ng Diyos? Ito ba ang tunay na pwede nating sabihin na itinataas niya ang Panginoong Diyos, itinataas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon, subalit ang kanyang pakikipagkapwa, ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kasambahay, sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang mga kasama sa loob ng paglilingkod ay hindi niya nakikita ang halaga ng kanyang kapwa, ng kanyang mga kasama, sa halip ang sarili lamang ang kanyang itinataas. Paano natin masasabi na tunay nga tayong naglilingkod at tunay nga tayong nagmamahal sa Diyos? Kailanman ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pwedeng doon lamang nakatutok, doon lamang nakatuon. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay umaakay sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay umayakap sa kahinaan ng iba. Ang tunay na umiibig at naglilingkod sa Diyos sa gitna ng kanyang pagyakap sa kahinaan ng iba, pag-unawa sa kahinaan ng iba, ay naroroon din ang kababaan ng loob, ang pagtanggap sa kanyang sariling kahinaan, kababaan ng loob at pagtanggap na hindi lahat ay kanyang magagawa ng nag-iisa lamang at hindi lahat ay maaari niyang mabigyan ng maayos na panuntunan sapagkat ang tao ay nabuhay hindi para mag-isa kundi mabuhay para sa lahat. Kaya kung ang isang tao ay naglilingkod sa Diyos, ang tao ay malapit sa Panginoon at nagpupuri sa Panginoon. Subalit naroon at namumukod ang kanyang pagiging makasarili, namumukod ang kanyang pagiging mapagmataas, namumukod ang kanyang pagiging magaling at mahusay, walang kababaan ng loob. Ang pinaiiral ay pride. Paano natin tunaw, paano natin may sasakatuparan ang katagang minamahal at iniibig ko ang Diyos? Ang tunay na nagmamahal at umiibig sa Diyos ay nagpupumilit na mahalin at ibigin din ang kapwa. Hindi ganun kadali, hindi ganun kahirap. Lalong-lalo na kung ang mga taong ninanais mo at inuutos sa iyong mahalin at ibigin mo ang siyang mga taong unang sumira sa pagkatao mo. Yung mga taong sumira sa iyo, yung mga taong hinila ka pababa, yung mga taong binatikos ka kahit wala kang ginagawang masama. At yon ang sinasabi ng Diyos, dapat nating patawarin at dapat natin mahalin. Hindi ganun po kadali. Alam po nating lahat na hindi ganun kasimple ang hinihingi ng Diyos. Subalit sa kanyang dalawang mahalagang utos, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong pagmamahal mo sa iyong sarili. Huwag mo lang mahalin ang sarili mo at kapuotan mo ang iyong kapwa. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Mahalin mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong kapwa patungkol at sa paraan kung paano mong minamahal at pinagsisigawan na minamahal mo ang Diyos ay isa katuparan mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kapwa. Sapagkat si Kristo rin mismo po ang nagsabi, hindi po ba? Anuman ang ginagawa mo sa mga maliliit na taong ito, ay ginagawa mo sa akin. Kaya kung paano natin ituring ang mga taong mas mababa sa atin, kung paano natin ituring ang mga taong hindi natin kasing yaman, hindi natin kasing talino, hindi natin kasing ganda o kasing gwapo, ay ganun din natin itinuturing ang ating Panginoon. Kung ating niyuyurakan, kung ating inaapakan, kung ating pinaiikot sa ating palad ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamahan sa trabaho o sa simbahan, kung paano natin silang minamanipula
para na rin natin sinabing gusto natin manipulahin ang kagustuhan ng Diyos. Gusto natin paikutin sa ating palad ang Panginoon. Hindi pa nangyayari sa atin yan? Naranasan mo na ba? O nakakita ka na ba, nakarinig ka na ba ng kwento o nakasaksi ka na ba ng isang pagkakataon na may mga tao na inilalagay nila sa kahon ang ating Panginoong Diyos? Sila ay nagdadasal, gusto nila kung ano yung idinasal nila sa Panginoon at ano yung ginagawa nila ay yung dapat ang matupad at yung dapat ang masunod. At kapag ito ay hindi tinupad ng ating Panginoon, hindi na sila babalik, ayaw na nilang maglingkod sa loob ng simbahan, sapagkat para sa kanila, kung sila ay tunay na naglilingkod sa Diyos, dapat makinig ang Panginoon sa kanila, dapat sundin ng Diyos, ibigay ng Diyos ang kanilang mga hinihiling. At kapag hindi natupad, at pag sila halimbawa ay hindi pinagbigyan ng kanilang kura paroko, pag sila halimbawa ay di pinagbigyan ng kanilang kaibigan na akala na noon ay kanilang tinutulungan, ay mawawala na sila sa loob ng paglilingkuran. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos ay may kaukulang sakripisyo. Ang pag-ibig sa Diyos ay may kasama at kasabay na pagpapasan ng krus. At ang pagpasan ng krus na ibinibigay ng Diyos sa atin ay kaalinsabay ng pagpasan at pagtanggap natin ng ating kahinaan sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa at pagtanggap ng kahinaan ng iba na hindi natin pwedeng laging isipin na tayo lamang ang dapat at tayo lamang ang magaling at ang mga taong mas mababa sa atin ay walang karapatan at walang kakayahan. At ito, mga taong ito ay iiwanan natin lamang sa tabi at hindi natin aakayin. Sa halip, ang pinangkikita natin ay ang nangingibabaw ang ating sarili lamang. Paano tayong magsasabit, isinisigaw na minamahal ko ang Diyos kung hindi naman tayo marunong magmahal sa mga taong mas mababa sa atin, na namimili tayo ng mga kaibigan. Kung sino lang yung kapwa natin mayaman, sino lang yung kapwa natin may pera, yun lamang ang ating kaibigan. Yun lamang ang ating binibigyan ng panahon, ng pansin. Pero pagka mas mababa sa atin, hindi natin hinintindi, hindi natin kinikilala, hindi natin pinapansin. Sa halip, ito pa ay ating kinukutya at pinagmamalabisan. Yan ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa? Hindi kailanman magiging tugma na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ngunit napakalayo mo sa pagmamahal mo sa kapwa. Kailanman ay hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos at tunay na umiibig sa Diyos. At ang Diyos ay narito, subalit ang kapwa ay andito. Hindi ba dapat ang Diyos ay pinaglilingkuran natin at nagmamahal sa atin ng Diyos at minamahal natin. Dapat kung paano nating minamahal ang Diyos ay minamahal din natin ang tao. Sapagkat ang Diyos ay narito, ang tao ay dapat nakapalibot at nakatabi sa bawat isa sa atin, kasabay nating naglalakbay, kaantabay natin sumusulong, kaantabay natin naglalakad, at kung kinakailangan, akayin natin patungo sa Diyos. Yan ang tunay na pag-ibig na hinihingi ng Diyos na dapat natin ibigay sa ating kapwa. Huwag tayong magpumilit na sabihin at ipagmayabang sa kapwa na ako ay naglilingkod, ako ay nagmamahal sa Diyos, ngunit hindi naman ako marunong magpakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat ang lahat ng ating paglilingkod, pagmamahal, pagpuri sa Diyos ay mawawala ng saysay kung hindi natin to kayang ibahagi, ipakita, ipadama sa ating kapwa. Amen.
Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli sa linggong ito. Turuan mo kami, Panginoong, umibig ng wagas. Turuan mo kami, Panginoon, na purihin ka at pasalamatan at kalinsabay ng aming pasasalamat patpuri sa iyo ay maibahagi namin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, ng pag-ibig sa aming kapwa, lalong-lalo na sa nangangailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.